Mga kaparokya, alam naman po natin na hindi nga po live or sabihin po natin na pre-recorded nga po ang mga episode ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It Showtime at ang It Bulaga. Talagang bakasyong en grande ang mga host at mga staff nito. And maybe mga kaparokya, by January 2026 na nga po sila magbabalik live. So yun nga po ang pag-uusapan natin mga kaparokya, yung mga ganap sa mga host ng dalawang noontime show nitong nagdaang Kapaskuhan. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin ang sa gayon ay mas marami pa po or mas dumami pa po ang makapanood mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate po kayo mga kaparokya. And by the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So mga kaparokya, umpisan po natin kay Raisa May Dizon. So biyahing Japan niya po ang pamilya ni Raisa May Dizon. Doon po sila nag-celebrate ng kanilang Kapaskuhan. So bongga ang naging Christmas ni Raisa May Dizon dahil overseas ang kanilang pag-celebrate ng araw ng Kapaskuhan. Samantala si Karen Aistrup mga kaparokya ay balik hometown nito sa Cebu. Doon po siya nag-celebrate ng Kapaskuhan with her family. So mga kaparokya, kahapon po ay showing na po ang pelikula ng Unforgettable Vice Ganda at talagang tabu po or tumabo po sa takilya sa unang araw ang kanyang pelikulang Call Me Mother with Nadine Lustre. So sa unang araw pa lang mga kaparokya ay talagang pinilahan na nga po ang pelikula ni Unforgettable Vice Ganda. So congrats or congratulations in advance para po kay Vice Ganda. So very unfortunate mga kaparokya ang nangyayari kay Paulo Ballesteros sapagkat muntikan na nga pong magpasko ng hindi masaya si Paulo Ballesteros sapagkat muntikan na nga pong magkaroon ng sunog sa kanyang tahanan sapagkat umaapoy or nakitang umaapoy nga po ang parol na nakadisplay nga po sa labas ng tahanan nito. Buti na lang mga kaparokya ay nakita ito ng kanilang kapitbahay sa kanilang subdivision sa Antipolo City. So very unfortunate po ito kung tutuusin na sabihin na po natin unfortunate but fortunate dahil naagapan at nakita nga po. Kung hindi po ito naagapan mga kaparokya ay hindi po magiging maganda ang Kapaskuhan ng legit Dabarkads na si Paulo Ballesteros. So makikita ang detalye or yung video nito mga kaparokya sa Facebook post ng kapatid nitong si Chicky Ballesteros. So again mga kaparokya, mag-ingat po tayo sa pwedeng pagmulan ng sunog. And of course, mag-ingat po tayo sa pagdadrive dahil hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. So yun nga po mga parokya, ang mahalaga dito ay walang nangyaring masama kay Paulo Ballesteros and of course happy pa rin po ang pag-celebrate nito ng araw ng Kapaskuhan. So nitong nagdaang araw naman po mga kaparokya ay nag-celebrate ng reunion ang ibang members mga kaparokya ng EB Babes na kung saan ay naki-join or present si Jose Manalo at Wally Bayola. Knowing naman mga kaparokya na ang EB Babes ay produkto ng longest running noontime show na Eat Bulaga. EB stands for Eat Bulaga Babes na pumalit nga po mga kaparokya sa Sex Bomb Dancer. So may kita sa litrato or sa larawan sina Wally Bayola and Jose Manalo together with his wife na si Virgin Maranan at si Hopia. Hindi po natin kilala yung ibang members na nakasama sa reunion. So congrats mga kaparokya sa
EB Babes sa muling pagkikita po nila, and of course kina Jose Manalo at Wally Bayola. Samantala, bongga ang pa-birthday gift ng singing queen na si Casey Bueno sa kanyang ama, sapagkat niregaluhan lang naman ito ang kanyang ama ng sasakyan na talagang makikita po natin sa video shinare ni Casey Bueno na masaya at mangiyak-ngiyak ang kanyang ama nang malaman at makita ang sasakyang niregalo po nito. So, iba ang saya ng ama pero mas iba ang saya ng anak kapag nakikita niyang masaya ang kanilang magulang. So, yun nga po mga kaparokya, unexpected nga po para sa ama ni Casey Bueno na magkaroon siya ng sarili nitong sasakyan galing sa kanyang pinakamamahal na anak. Kakaiba po yun mga kaparokya, di lang po sa ama kundi sa anak na nakikita na masaya ang kanilang mga magulang. So congrats nga po mga kaparokya kay Casey Bueno at sa kanyang ama na tuwang-tuwa sa iniregalo nito. So update po tayo mga kaparokya kay Anjo Iliana. So upon watching mga kaparokya kay Christopher Min YouTube channel ay by January 2026 na nga po magsasampa ng kaso ang Eat Bulaga, ang Legendary Trio at yung mga host or yung mga dati nitong nakasama sa trabaho na siniraan po nito sa social media. So ayon nga po kay Christopher Min mga kaparokya ay palalagpasin daw po muna ang Kapaskuhan at by January 2026 na daw po ay magsasampa ng kaso ang mga siniraan po nito na dating mga nakatrabaho. May pamasko pa ang Legendary Trio kay Anjo Iliana na napapansin po natin mga kaparokya na medyo tumahimik na nga po sa kanyang pagla-live, sa kanyang paninira online. Alam naman po natin mga kaparokya, grabe ang paninirang ginawa po nito sa mga dating nakatrabaho. At ang masakit pa dito at di pa nga po magandang pakinggan ay yung nanakot nga po ito sa mga host tulad niya po ni Tito Soto or Senador Tito Soto na kung saan ay sasabihin po nito kung sino daw po ang kabit nito kung hindi po siya tinigilan ng tinatawag po nitong mga kaparokya na troll or trolls nga po ni Tito Soto na sa palagay ko mga kaparokya ay tamang hinala nga lang po si Anjo Iliana. Ganun din po mga kaparokya yung akusan nito na meron daw pong sindikato sa Eat Bulaga na hindi po natin alam. Tanging si Anjo Iliana lang po ang nakakaalam ng issue ng pananghaliang programa ng Legendary Trio. At isa po sa hindi po nakalusot kay Anjo Iliana ay si Alan Kay na kesyo mga kaparokya ay ibinuking nga po nito si James Yap. So talagang di pinalagpas ni Anjo Iliana si Alan Kay and even si Jose Manalo ay talagang tinira nito sa kanyang social media account na TikTok if I'm not mistaken. So yun yung mga bagay na pwedeng maging basihan para kasuhan ang dating nakatrabaho na si Anjo Iliana. At ilan nga po sa pwedeng ikaso dito ay yung slander, defamation, and of course, yung cyber libel. Kaya by January 2026 or sa 2026 nga po mga parokya, malamang ay hindi na nga po maganda ang magiging taon ni Anjo Iliana.